Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, kung magkatotoo ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa isang ambush interview noong isang linggo, 3 Duterte ang makikita natin sa balota sa pagkasenador sa eleksyon sa 2025. Anong say mo dyan, kapanalig? Sila ay ang mag-aamang Pangulong Digong Duterte, Congressman Pablo Duterte ng unang distrito ng Davao at Mayor Sebastian Duterte ng Davao din. Confirm yan, bida ni VP Sara. Ang kanyang nanay daw ang nagsabi sa kanya. Ang Vice Presidente naman, planong bumalik sa pagiging mayor ng syudad na pinamumunuan na ng kanilang pamilya sa loob ng napakahabang panahon. Kapanalig, talaga namang family business ang tingin ng mga politiko sa pagpasok sa gobyerno. Malayo ito sa ipinapaalala ni Pope Francis sa pagdiribong ng World Day of Peace noong 2019. Sabi nga ng Santo Papa, politics is an essential means of building human community and institutions. But when political life is not seen as a form of service to society as a whole, it can become a means of oppression, marginalization, and even destruction. Matindi ang pahayag ng Santo Papa. Parang pinapatungkol sa mga politiko sa Pilipinas, di ba? Ang tuon ng politika ayon sa Santo Papa ay ang bumuo ng pamayanan at institusyon para sa kapakanan ng tao. Kung hindi tao ang prioridad ng politika, kundi ang makikitid na interes ng mga nasa larangan nito, nauuwi ito sa pang-aapi, pagsasantabi at pagkawasak ng tao. Ika nga corruption to the max. Hindi na bago ang mga tinatawag na kamag-anak incorporated sa politika sa ating bansa. Mula sa pinakamataas sa posisyon sa gobyerno hanggang sa mga nasa barangay, halos magkakamag-anak ang mga namumuno at tumatakbo. Di po ba mag-ama, mag-ina, mag-asawa, magkakapatid, magpipinsan, lahat mula sa isang pamilya o angkan. Kilala sila sa tawag na political dynasty. Opo, political dynasty. Sa simpleng definisyon, ang isang opisyal ng gobyerno ay miyembro ng political dynasty kung may kamag-anak siyang nahalal din sa pwesto. Ayon sa pagka-monitor ng Ateneo School of Government, 67% ng mga kongresista bago ang halalan noong 2022 ay mula sa political dynasty. Nasa 80% naman sa mga gobernador at 53% sa mga alkalde ng bayan. Fat o mataba ang isang political dynasty kung sabay-sabay na nakaupo sa pwesto ang mga magkakamag-anak. Marami ang mga ganito ngayon. Huwag na tayong lumayo. Si Pangulong BBM, may kapatid na senador at may anak at pinsan na congressman. Sa pamilya naman ni VP Sara, nasa politika rin ang kanyang mga kapatid. Maaari itong mas tumaba o maging fat pa kung tatakbo nga sa pagkasenador at manalo ang kanyang ama at mga kapatid na lalaki. Laganap, kapanalig, ang mga political dynasties dahil sila ang ating ibinoboto, di po ba? Maraming dahilan kung bakit. Siguro dahil sila ang nalalapitan ng mga tao sa panahon ng pangangailangan. Ang pagboto sa kanila ay paraan ng pagtanaw ng utang na loob. O baka dahil sila ang pamilyar sa mga tao. Ang sabi nga recall. Pero may mga pagkakataon ding wala na kasing ibang pamimilian ang mga tao tuwing halalan. Matatalo lamang kasi ang sinumang magtatangkang tumakbo laban sa mga miyembro ng kilalang dinastiya sa isang lugar. Sa huli, talaga yatang bihirang makabatay sa plataforma at track record ang pagpili ng maraming botante. Siyempre, alam naman po natin, sa halalan sa Pilipinas, pera ang kumikilos. Hindi nakikita at lubos na naunawaan ng marami sa ating may hindi magandang epekto ang pamamayagpag ng mga
political family dynasties. Ayon pa rin sa Ateneo School of Government, may koneksyon ang pamumuno ng mga political dynasties sa mga mabagal na pag-unlad ng isang lugar, paglala ng katiwalian, paghina ng demokrasya. Ang mga epektong ito ang pilit na itinatago ng mga pamilyang matindi ang kapit sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbulag sa mga tao gamit ang mabubuti raw nilang mga ginagawa. Kaya kapanalig, sabi sa Ebanghelyo ni San Marco 9:35, ang sinumang nagnais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Gaano ito katotoo sa mga kasapi ng Kamag-anak Incorporated? Kapanalig, panahon na upang tayo po ay magising sa katotohanan, no, na walang monopolyo ng political dynasty sa Pilipinas. Ito'y nakakasira kaysa nakakatulong sa demokrasya at pag-unlad ng ating bansa para sa kabutihan ng lahat. Common good. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.